Samantala, naniniwala naman ang ilang mambabatas na hindi matatapos sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill ang reforma sa politika. Dapat din umanong silipin ang pagpapataas sa kwalifikasyon ng mga kakandidato sa eleksyon. Nagbabalik si Elijah Canlas. Bagamat hati ang sentimiento ng publiko sa naipasang Anti-Political Dynasty Bill, tiwala sila Union 1st District Representative at Deputy House Speaker Paulo Ortega na maganda ito bilang unang hakbang sa pagsusulong ng reforma sa gobyerno. Sa botong 267-20 at 7 abstentions, naipasa sa Kamara ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naglalayong ipagbawal ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng posisyon sa gobyerno ng mga magkakamag-anak. Saklaw ng panukalang batas na ito ang mga elected posts mula sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, Senado, House of Representatives, provincial governments, cities at maging sa mga munisipalidad. Kinakailangan ring magsumite ang mga kandidato ng sworn declarations sa Commission on Elections o COMELEC para patunayang walang nilabag na political dynasty relationship ang mga kandidato. Ayon sa kongresista, bagamat may mga pagkakataong humaharang ang monopolyo ng kapangyarihan sa pag-abot ng tunay na progreso, ito rin aniya ang naging tulay para sa ilang mga mauunlad na munisipalidad ngayon. Kaugnay nito, binigyang diin din niya na sa kabila ng malalim na usapin patungkol sa kung sino ang nararapat na makatakbo, ay nanaig pa rin ang punto na nararapat itong ibigay sa kung sino ang may kapasidad sa posisyon. Paano mo ika-quantify ngayon yung isa lang na membro ng pamilya o isang apelyido lang ang pwedeng tumakbo? Anong qualification nun? Jack and Poy, Pompiang, Bunutan? Unfair din po yun kasi meron naman pong may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang galing eh. Kaya nga sabi ko nga, this is a good first step. Maganda pong unang yapak to. Bukod dito, sinisilip na rin ng Kamara ang posibilidad na pagpapalawig ng kwalifikasyon para sa mga kandidato sa lokal at nasyonal na posisyon. Aniya, kung reforma sa politika ang pag-uusapan ay dapat na itaas ang pamantayan sa mga uupong lingkod bayan. Pataasin natin yung qualification. Hindi naman sa dinidiscriminate mo po yung mga, di ba, sa basic na to be elected, tamang age, read and write po tayo, okay na eh. Pero bakit di natin itaas so we can get the best and the brightest and the most experienced to lead this country? Sa usapin naman ng two-party system, bagamat epektibo raw ito sa ibang bansa, hindi raw ito ang agarang solusyon para sa isang developing country gaya ng Pilipinas. Hinimok din niya ang publiko na maging matalino sa pagpili ng susunod na uupo lalo na sa nalalapit na 2028 national election. Sana umabot na tayo sa punto na ang tao hindi na nakabase sa politiko, kundi sa ginagawa niya sa mga issues na kailangan sagutin. Kung sakaling lulusot ang Anti-Political Dynasty Act sa Senado, ay agad umano itong magiging epektibo sa paparating na eleksyon. Elijah Canlas para sa Bayan.